Nakisa si Senador Christopher Bongo sa bansa sa pagsaludo sa mga manggagawang Pilipino ngayong Labor Day, kung saan kinilala ng senador ang kanilang iniaambag sa mga pamilya, komunidad at sa pagpapatuloy ng pagdevelop ng bansa. Ayon kay Senador Go, ang Labor Day ang siyang magsilbing oportunidad upang kilalanin ang araw-araw na sakripisyo na ipinamala sa mga manggagawa sa buong iba't ibang sectors, kabilang ang mga empleyado, laborers, overseas Filipino workers, informal workers, transport workers, farmers, mangingisda at mga maliliit na negosyante na patuloy na nagbibigay ng suporta sa kanilang pamilya sa kabila ng mga hamon ng ekonomiya ng bansa. Paliwanag pa ng senador na ngayong Labor Day, anya, ay sumasaludo siya sa bawat manggagawang Pilipino dahil sila umano ang nagbibigay lakas ng kanilang mga pamilya, ng mga komunidad at ng ating bansa. Dagdag pa ni Senador Go na ang mga manggagawa ay nararapat hindi lamang bigyan ng pagkilala kundi practical support na makatutulong sa kanila para makamit ang pangunahing pangangailangan, protektahan ang kanilang kalusugan at tiyaking may sapat na pagkukunan ng kita, kung saan ay ginit nito na ang programa ng gobyerno ay dapat manatiling accessible lalong-lalo na sa mga mahihirap at vulnerableng manggagawa, kung saan madalas na nahaharap ng pagkukuhanan ng tulong tuwing emergencies. Isinusulong din ni Senador Go ang panukalang na maghahanap ng advanced workers welfare at promotes fair wages, kung saan ilan sa kanyang panukala sa 20th Congress ay ang Senate Bill number 175, kung saan layon nito na bigyan ng 100 pesos daily minimum wage hike sa buong bansa bilang tugon sa nararanasang inflation na tumataas na living cost sa mga pamilyang Pilipino. Binanggit din ng senador na ang trabaho ay hindi lang hanap buhay para sa maraming Pilipino, kundi ito anya ay ang paraan para maituwid ang pamilya sa araw-araw. Kaya dapat umanong patuloy na tiyakin na may malasakit ang serbisyo publiko para sa mga manggagawa. Dagdag pa ni Senador Go na ang pag-alaala sa Labor Day anya ay kasunod ng patuloy na concern nito sa presyo ng langis, kung saan direktang nakaapekto sa mga transport workers, commuters, farmers, fisherfolk, small businesses at households. Una rito, inihain ni Senador Go ang panukalang Fuel Crisis Immediate Relief and Response Act noong April 8 na layong agarang mamagitan para maingatan ang mga Pilipinos mula sa impact ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang panukalang batas ay kabilang ang fuel subsidies at diskwento para sa public utility drivers, agricultural workers at iba pang apektadong sectors, gayon din ang pagpapatupad ng libreng sakay program sa mga prioridad na rota. Bukod dyan, ang panukala ay layon din upang palawigin ang access upang makautang ang mga micro, small and medium enterprises, kooperatiba at magsasaka, habang magbibigay naman ng kabuhayan at tulong para mabigyan ng hanap buhay ang mga repatriated overseas Filipino workers. Giit pa ni Senador Go na kapag anya tumataas ang presyo ng gasolina, ramdam agad ito ng mga driver, pasahero, magsasaka, mangingisda, manggagawa at ordinaryong pamilya. Kaya mahalaga umano ang agarang tulong para hindi lalo pang mabigatan ang mga mamamayan. Binigyan din pa ng senador na hindi umano dapat pabayaan ang mga manggagawa ang hirap makalapit sa serbisyo, at kung may nangangailangan ng tulong, dapat anyang nararamdaman nila na may gobyernong handang umalalay. Nagpaabot din ng pasasalamat si Senador Go sa bawat manggagawang Pilipino, kanilang mga sakripisyo, kung saan ay tinitiyak ng senador na patuloy siyang magsiserbisyo sa abot ng kanyang makakaya, lalo na sa mga ordinaryong Pilipinong araw-araw na lumalaban para sa kanilang pamilya. Pilipinas, mula sa Senado, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayumanggi.